So, ayun, andito kami ulit, bagong topic. Panghuli. Once again, ako si Hanlong. Ako si Emong. Gio! So, ayun. Punta naman siguro tayo sa kung bakit naging ganito yung baseline naming tatlo. Oo, bakit yung point of views. Alamin What's natin. the story of our life? Oo, Yes. kung meron man mako-curious o kung meron man magtatanong in the near future, panoorin nyo na lang siguro to. So, ayan. So, ako muna siguro, si Lance. Ano pa lang? Si Lance, elementary pa lang. Nung elementary kasi ako, section 3 ako. Tapos, nag-section 2 ako nung grade 2. Tapos, ayan, parang dun ko napansin na parang nag-excel ako sa ganitong bagay. Sa pag-aaral, sabihin na natin na pinagsipagan ko talaga nun. Talagang tumatambay ako sa computer shop. Although naglalaro ako ng mga online games nun, pero most of the times, pinaano ko yung sarili ko sa Google, sa panonood ng mga webinar o e-books, kung tawagin naman. Tapos ayan, simula nung grade 3, naging section 1 ako. Tapos, in addition, simula pala grade 1, grade 1. Simula grade 2, kabilang na ako sa Scholar PAYAP, Parish Educational Assistance Program. Ayun, kung pwedeng banggitin, ayun, binanggit ko na, magagawa. Tapos, ayun, nung nag-high school ako, nag-aral ako sa Liwag, sa 1R Liwag. 7 and 8. Ayun, okay lang naman yung takbo nung high school ko, nung grade 7 tsaka nung grade 8 ako. Pero parang naboringan ako nun. Kaya naghanap ako ng school na mas malapit. Kasi ayun, about nga sa baon, nung elementary kasi ako, ang baon ko lang nun nata, papasok ako 5. Tapos madalas papasok ako na maaga para makapaglakad papuntang school. Ang dala-dala ko lang nun yung alam ng mga kapitbahay ko to. Papasok ako noon, minsan makikita nila ako, ang dala ko lang is parang bote lang ng kape, pero hindi siya nakalagay literal sa bote, nakalagay siya sa lalagyanan ng peanut butter. Kung alam niyo may orange na takip tapos yung plastic na lalagyanan talaga ng peanut butter. Yun talaga yung binabaon ko noon. Pinakamasarap na peanut butter. Tapos ayun, nag-high school na, okay naman. Kaso elementary pa lang kasi nagtatrabaho na ako. Hindi ko naman din masasabing mulat na ako sa nangyayari sa paligid ko. Hindi ko naman masasabing mulat na ako at alam ko na lahat. Pero By the way pala guys, si Lance talaga yung mula pagkabata, siya talaga yung nagtatrabaho. Like sa aming tatlo. Pero, ayun, Highlight. elementary kasi nagtrabaho ako sa pagkokono. Kung alam niyo yung pagkokono, yung gilingan ng bigas. Nagpapala ako ng darak doon. Tapos habang tumatagal, yun yung naging trabaho ko nung elementary. Tsaka at the same time, nagbibilad din ako ng palay. No? Yeah. Kaya medyo mahirap talaga yung buhay nun. Tapos, nung nag-high school, grade 7, natuto akong magkobra ng weteng. Kung alam niyo yung magpapataya kayo sa weteng, natuto ako niya. Yan. Tapos, nung grade 8 naman, natuto akong mag-construction. And gumagawa kami nun sa Santa Cruz ng bahay. Third floor actually. Mahirap talaga. Wala namang madaling trabaho, sabi nga nila. Tapos, nung grade 9, nung nagbakasyon, ayun, puro trabaho talaga nangyayari. Trabaho ako nun, habang nag-aaral pa rin. Trabaho ko nun sa Cavite, nagtitinda ako ng gulay. Ayan. Nakaipon naman ako, nakabili ako ng sarili kong cellphone. Ako, nasusustentuhan ko nun yung sarili kong pangangailangan. Nakapagbigay ako ng kahit papaano sa magulang ko. Ganun. Okay naman siya. Tapos, nung grade 10, bago mag-pandemic, ayun, nagtatrabaho ulit ako, nag-construction ulit ako. Pero kasi parang natetano yung kamay ko, tapos lumobo talaga siya. As in, mahirap igalaw. Kasi yun, parang hindi ko alam kung na-operahan yung tawag, pero na-operahan na. Ayun, naging goods naman. Tapos nung gumaling ako, hindi na ako bumalik sa pag-construction. Medyo nakakadala kasi. Parang pagka nagkaganon ka, kulang pa yung kinikita mo sa pampagamot mo. Tapos, ayun, simula nung grade 11 hanggang first year ng pagka-college ko, nagtrabaho ako bilang baker. Nagtrabaho ko sa pizzahan ng mga tita ko, sa Princess Pizza. Ayun, shout out. Ang tagal ko rin doon. 3 years? Ayun, 3 years. Okay, magkwento. Ang sarap ng feeling kasi habang nagkakaroon ka ng mas maraming trabaho, hindi naman mas maraming trabaho, habang nagkakaroon ka ng bagong trabaho, yung dalawang run, mas marami yung kakilala mo. Nakakasalamuha mong tao. Bukod sa connection, yun sa connection nga.
parang ang sarap makakilala ng mga taong, syempre makilala yung iba't ibang persona nila. Ano yung mga pinagdaanan nila sa buhay, bakit sila nandito, kamusta ba sila, ano yung nangyayari sa kanila. Ayun, all goods naman. Tapos, eto nga, nitong Nakaraan lang ng pandemic. nitong pandemic lang. Ay, hindi. Nitong first year na. First year pandemic college na. to second year college. As of right now, kasi tutor ako. Yon. Ayun, sa dami kong pinagdaanan na yan, hindi lang isa lang yung masasabi ko. Ang masasabi ko lang is, parang nadi-disregard siya, parang ganun. Parang ako lang yung nakaka-appreciate sa sarili ko sa mga dumadaang Di panahon. pa. Appreciate ka namin, par, kaya Hindi, nandito kami lagi sa ibig tabi mo eh. sabihin, parang alam mo yan yung moral support ng magulang mo. Na kamustahin ka lang ba? Kung kamusta yung pag-aaral mo. Although, hindi ko naman masasabi nag-excel ako sa pag-aaral ko. Pero parang ganun na nga kasi. Par, nag-excel ka kasi top 3 ka sa buong ano eh. Parang ganun na nga. Parang nag-excel nga tayo pagdating sa ACADS. Kasi marami na rin naman ako natanggap na achievements, rewards, medals. Marami na tayo natanggap na ganyan. Pero isa lang yung hinahanap ko, appreciation ng magulang talaga. Although hindi ko alam kung, yun nga sinabi mo naman na hindi. Kami pa nandito kami para. That's why we're here. Yon! Yun. Ayun nga, parang pagdating sa mga ganun, parang nagkaroon ka nga ng medal, nagkaroon ka nga ng sertipiko. What's the sense of it kung hindi ka naman na-appreciate yung mga taong nasa paligid mo? Pero even though they're not vocal about it, siguro hindi lang ganun yung mga parents ko. Hindi ko naman sinisiraan. Actually, ayun, si Papa, no read, no write siya. Every time na tinatopic siya, pinag-uusapan namin yung buhay, ayan, nakikita nila akong umiiyak pagka si Papa yung topic. 6 foot Kasi- na crybaby. Kasi pag si Papa nga yung topic, kasi alam mo yun, parang napakasipag niya. Even though, no read, no write siya, ang gusto ko lang patunayan in the near future, kahit si Papa, ayan, aminado ko na, sasabihan ng tanga si Papa, nga. Kasi nga, no read, no write eh. Paano magagawa natin? Ang gusto ko na lang patunayan in the near future, kahit, wait lang, maingay talaga yung background. Ayun, ang gusto ko lang patunayan in the near future, kahit no read, no write si Papa, gusto ko lang, ayun, kung mapapanood nyo man to, in the near future na, kung merong man taong magpapanood sa kanya nito, gusto ko lang malaman niya na proud ako sa kanya, at hindi rin naman kasi ako ganun kabukal kay Papa. Kasi simula pagkabata, nakita ko na yung paghihirap niya. Hindi lang naman ni Papa, ni Mama. Nakita ko yung paghihirap niya. Even though matanda na siya, nasa 50s na si Papa, nagbubuhat pa rin siya ng kinaban ng palay, nag-aararo pa rin sa bukid, nagbubukid. Yung mga ganyang instances natin sa buhay. Ayun, kahit feeling nyo hindi kayo na-appreciate ng magulang nyo, appreciate nyo pa rin yung ginagawa nila. Hindi lang para sa kanilang mag-asawa yun, para rin sa ating mga anak nila yun. So, yun lang naman. Yun ang buhay ng isang hanlong. Yun si Lance, talagang matatag talaga siya. Like, Parang talagang kami sa kanya yung saludo. saludo taas. No? Kasi kahit na ganun yung mga hardships niya, na-mention niya naman, mahirap yun. In reality, sobrang hirap nun. Ako kasi, family-oriented nga, medyo, goods na goods ako sa mga pamilya ko. And nakaka-experience talaga ako ng support ganyan. And ang hirap siguro, I can only imagine yung naranasan niya. Ang hirap siguro noon, and I really applaud him. I applaud you for going through it and still surviving and still being strong. Striving, man. pero in addition yun nga, hindi ko naman din sinisiraan yung mga mag-anak ko kung sino pa mang relatives ko, yun. lalo na si Mama at si Papa. Ayun, saludo nga ako sa ginagawa nila, na appreciate ko sila, proud akong ipagmalaki na sila yung magulang ko. Kahit sa huling bugto ng hininga ko. Ayun. Wow! Galing! Ayun, Astig ka. Yan parang alpha male. Yan. Pussy boy. Tapos, eto pa, Go. kakatop ko na sila. Ayan. Go. Yan, thankful din naman ako sa mga taong nakakasama ko kasi alam mo yan yung Kami ba yan, par? Kami ba yan? Baka pinaparinggan mo kami pare. pareho Parinig ko more. ayun sila kasama ko simula first year tapos hindi lang naman sila, marami akong tao na nakasalamuhan na ayun, katulad nga nun kasi di ba hindi naman kami goods dati nung pamilya ko, nagkakaroon talaga kami ng conflict, naglayas ako nun. Huwag niyo akong tutularan. Mali yun. Naglayas ako nun. Siyempre, medyo pa tayo nun.
medyo Rebellious immature phase. o rebellious phase kung tawagin. Patay, no? Nagpunta Tigas ako ka, nun ya? sa isa ko pang kaibigan, si Noriel. Ayun, shoutout sa'yo tsaka sa pamilya mo. Napakabait nila. 2 taon ako sa kanilang nag-stay. Wala akong narinig na kahit ano. At ayun, napakalaking pasasalamat ko. Ang laki nang i-develop ko as Lance Santos. Doon ko nga nakuha yung Handlong. yung palayo kong handlong. Dahil doon nga. Yan, ang lalaking pasasalamat ko sa mga kapamilya niya, mga kaibigan rin namin doon. Ayun, yun lang naman. Yun. That Yun, is- now, that is Lance. Ayan. Once again, ikaw si... Handlong. Yeah. Sino ka ba? Si Lance. Slate. Wait lang pa. Yun. Ikaw. So, Huwag ka tumingin, no? naiya ako pare eh. Sige, ba? Ang bigat eh, para ayoko ng kweti boy ko. Hindi, go lang, par. Since Ano? Eto si Emong. Ayan. Bakit ba nabuo si Emong? Ano ba to? Sinimulan niya sa LM, no? Hmm. Yun. Nung LM ako, Ano lang yung gusto mo? yun, nung LM ako, pare. Hindi, sa summarize ko na lang. Sige, go. Yan, nung LM ako, sheltered fuck ako. Di ako nagtrabaho. Di ako kagaya Baga mo. nabigay lahat sa'yo. Hindi, that's a reference from Josh Moy kaya. That's reference lang yun. Hindi yun. Di ako kagaya mo. Hindi yun. Sheltered fuck ako ng sobra. And I can't imagine doing that nung bata ako. I had the privilege to play, to horse around, na hindi ko kailangan isipin yung kakainin ko kinabukasan. Or kahit mamaya, hindi ko iniisip yon. So, medyo smooth sailing yun until smooth sailing siya ng sobra. Nakilala ko yung best friend ko nun for lifers eh. Si, shoutout sa'yo, Carlo. Iba ka. Shoutout. Iba ka. Promise, iba ka. Kasi, dumating sa punto na nabubuli ako ng sobra ng grade 5 tsaka grade 6. Bonjing ka nun eh. Oo, pre. Bonjing ano. Ako yung batang may dalang iPad sa gilid tapos medyo Minecraft ako nung sabihin ko, parrot, no, mommy! Mga ganon. Ganon ako nun, seryoso, ganon ako nun. Hindi ko deny yun. Apakapangit. Pangit at Okay cringe lang, ako. pre, kasi that video. That, na-build yung character ko dun. Yan, nabully ako sa pagiging ganun ko. Got taken advantage of. Ganyan. Pero yung one person na yun, pre, pag may nagtatalk shit sa akin, siya yung, alam mo yun, uso na Defensa. suntukan eh. Kalasag. Bibirahin ng putak eh. Napakagaling talaga ng tao na yun. Kaya, kudos ako sa'yo, Carlo. The best ka. Iniwan mo ako, may pamilya ka na, visit eh. Hindi naman, joke lang. Pero, yun, that's how my elementary school went. Siyempre, din tayo magiging in-depth. High school naman na-transfer ako sa private school sa HRCF. Hindi ko nababanggitin yung kung ano yun. Abbreviation na lang. HRCF. Yung school na yun, Catholic school, pero sa mga Catholic school kasi nandun pa yung pinaka Go! yan, pinaka-demonyo mga tao sa buong mundo. Doon ko na-experience yung parang yung ikaw na binubuli pero hayaan lang nung teacher kasi favorite yung student. Tapos pag pumalag ka, Mali ka pa. ikaw yung papa office. Doon ako natuto mga parents, mga guardian angels. Doon ako natuto magbisyo. Oh. Doon ako natuto talaga magbisyo when I started to get bullied then. Eh, nung time na yun, wala na si Carlo eh. Wala na magde-defend sa Wala na yung guardian angel. wala na yung guardian angel kung matatag. Yun, wala na yun. So, I had to learn and I had to adapt to my place. De yun, naka-get by naman, ganun. Pumapalag na si... Ay, ang bansag sa akin nung HRC, nung nasa high school ako, si Manny Pacquiao, si Pax. Alam niyo bakit? Kasi nun, wala akong socks, then the only socks that I have is may Manny Pacquiao na pangalan. Sinuot ko yun for a week. For a week! Then ayun, nabansagan ako buong high school life ko ng Manny Pacquiao. So, natawag ako na Pax. Nabully ako ng sobra nun. Pero nung bandang grade 9 and 10, goods naman na kasi I learned to handle it na. Then, na-met ko yung mga friends ko din na super close pa, which I call my nerd friends. I call them nerd friends kasi they're excelling at something na hindi ko kaya mag-excel. Yun, kaya ako hindi kasi siya hindi siya pangit na term sa akin yung nerd. Hindi siya pangit. It's parang na-highlight ko pa sila. At saka hindi naman talaga pangit yung term. I mean, I'm a nerd. Oo, yun. Parang nerd, they're my nerd friends. Kilala nila kasi. Love you guys. Gusto ko na kayo, sana matuloy yung sleepover. Yun.
Yun, na-meet ko sila, then na-meet ko yung parang, ay, may mga high class pala talaga na tao. Oh, Yun. ikaw yung... In your point of view. yes, you know. Pero in my point of view, parang, grabe, may car sila, ganun. Hindi nila pinoproblema yung sa may ano nila, sa may party-party, ganyan. Yes. Palagi silang may lalabas na pera, ganun. Tapos, yun, medyo sinampal ako ng buhay nung bandang senior high. Kasi doon na nag-start yung pandemic eh. Nung pandemic kasi, all I have is myself. I didn't have anyone at the time. I mean, physically, na makakausap. I mean, I had friends, online friends, yun. Then, yun, doon ako nagka-self-realization na parang, uy, para ka akong ano ya. You have to do something. Oo, parang ang pangit na ng ugali ko. Parang pangit yung pagkakamold. Then, ayun, as time went by, medyo hindi ko pa rin naayos eh. Nung first year tuloy, naapektuhan yung surroundings ko ng college. Naapektuhan na sobra kasi doon ako nabansagan na mayabang, bida-bida, sip-sip, emong. Ikaw kasi, Cindy. Cindy kasi yun. Kasi nga, pangalan ko, as you know, as you don't know pala, Emerson. Then ngayon, bumili kami ng emong pandesal. Then, doon na nag-start yun. Dahil sa pandesal na yun. Hanggang second year tuloy, emong yung bansag sa akin. Hanggang fourth year na yung parang sinasabi mo. Yun, emong, which is, I have no problem with it. Sige, bansagan nyo after tinapay. De yun, then naging emong. Then, nung first year talaga, doon na talaga nag-hit yung realization na, shit, I have to change it. I have to change. Kasi, if I don't change now, then when? Oh. Parang, Good realization pa. oo. Tapos doon na rin ako sinampal ng, hindi ka mayaman. Ang mayaman, yung nagpo-provide para sa'yo. Hindi ikaw yung mayaman. Doon na ako nag-start. Hindi pala, di ko lang ako ito. Nag-work nga pala ako ng sobra din nung bandang pandemic era to college life. To the point na, dumating ako sa point na, hapon, graveyard shift. Mag-work ako nun as a gasoline boy. Magre-reliever ako nun. Then I would work sa McDo. Tapos mag-i-school pa ako all at the same day. So literally, I have no time to rest. Which is, wag nyo gagawin yun. Mahirap. Pero pag kailangan. Pag kailangan, pero wag naman. In despair. Hindi when you kasi. really have no choice. Hindi, it was my way of escape din. Parang ano. To be occupied. Oo, pag occupied ka kasi, alam mo yung parang nothing else matters. Yes. Parang, pagod. Pag-uwi mo, pagod ka na sa lahat, matutulog ka na lang. You have no time to overthink things. Wala talaga. Yun, yan, nung college din kasi, nung bandang senior high din kasi, doon na ako na parang nagkaano. Since nag-share naman siya sa family niya, ako, konting-konti. Doon na ako ala kasi yung tatay. Wala. Iniwan ako nung kasaran nga namin eh. Paano kita babatuin ng Happy Father's Day? Yun nga eh. Sakit. Pare. Hindi pa ako nagpipigil ng tawa. Okay lang yan. Legit. Ala ako, hindi naman sa wala. Ala siya nung sinilang ako. Yes, wala. Hindi rin nag-take Ay! ng... Responsibilities. Bumili ng gatas eh. Sabi, babalik din daw. Di na bumalik. Wait lang guys. Yun. Funny thing nga pala, I forgot to mention. Grade 8 ako, nakilala ko yung half-sister ko sa school. Holy shit! Di kasi alam ko na may last name ng ng father ko talaga, ng biological father. Nakita ko yung last name, mga Liman. Then I asked her, uy, ka-last name mo yun. Ka-last name mo yung tatay ko yan. Hawi, talaga? Tapos yun. Siya pala ako pa The next day, we brought both of our father's picture. Tapos magkamukha. Iisa. What a way to know. What a way to Like, discover. literal na coincidence lahat yun. Coincidence. Ay, pala, nung first year high school, palipat-lipat kasi ako na school kasi ayoko doon, papalit-palit ng teachers kada year. Yes. Then, nalipat ako doon, which is parang mali pa na lumipat ako. Kasi nga, parang, hindi, okay din. It molded me into this. Re-read into things na palagi. Then, yun, again, pa-college na. Okay na, nalampasan na yun. Ngayong college na, doon talaga sinampal sa akin na, doon ako nag-work. I worked at a gasoline station, shops, and, ano yan? Vape shop. Hindi. Sa
Sige, okay lang. Sa ano? Fast sa food chain. Fast food chain. Doon ako nag-work sa fast food chain. Tapos, yun. Now I'm trying to get by sa gasoline station. Na, Self-sustain. self-sustain. Masarap kaya bumili ng pinaghirapan. Napakasarap. Totoo. Sana all. Kasi, ang sarap, ang sarap ipagyabang. Well, hindi ka naman nagyayabang pag totoo yung sinasabi mo. Ang sarap ipagmalaki na, Ibrag. uy, kaya, may ganito akong Ay, kakayanan ko to. Oo, nagawa ko. Pinagpaguran ko, pawis ko, dugo ko. Oo, literal na 16 hours duty. 16 hours break. Yun. Imagine, no? Yun. I'm still in the process of learning things ng Yun. sobra. Nagde-develop pa ako. Nagde-develop pa ako. I know na Tayo sa progression. malayo pa ako, pero Malayo. malayo na. Malayo pa, pero malayo na. Yan, totoo yan. Napakalayo ko na from before. Alam nila yan. First year pa lang. Alam nila yan ng sobra. Kung gaano ko kagarapal nun sa tao. Kaya nga nagbabati ko sa circle natin eh. Wow, ako lang dahilan, pare. Pare, ako lang. Hindi, yun. Na-labeled pa nga kami as mga bida-bida. Well, it's true. It's true naman. Kaya, thank you for the compliment. Complete. Yeah. Compliment. Siyempre. We're standing out even though we're not trying. So, that's Emerson. Ang nga pala si Emong, ako yung pag you hear stories about me, na narinig yung sa friends niya, it's true. It's true. It's true. It's true. Pero kung hindi niyo tatanong sa akin, di ba? Wag kayong maging, ang natutunan ko lang sa buong life ko up to this point is that, maging self-aware kayo as much as possible, as early as possible. Kasi, be self-aware of your actions ng sobra. Sobra. Kahit hindi na Self-realization is a must. Oo. Kahit di na self-aware sa ibang bagay, just to yourself. Kasi apektado na yung lahat ng bagay eh. You will overthink. Wag naman i-overthink. Pero you will think about things na you normally don't think about. Para, na sabihin na lang natin sa pagbili mo sa tindahan. Then ngayon, napansin mo medyo sungit. Tapos ikaw, wala ka naman, di mo naman inisip kung bakit siya masungit. Susungitan mo rin. Susungitan mo rin, papalagan mo pa, you will add fuel to the fire. Yes. Instead of isipin mo na lang na, ay baka May pinagdadaanan, bad day. he's having a hard day. Which is kasi, na-realize ko yun from the other side. Ako yung hard day. Hard day. Nagkaroon ng hard day. I was having a bad day ng sobra. Then yun, nakakatuwa yung to the point na, alam mo yung lilinisin nila yung table nila para sa'yo. You will, kukunin mo na lang nila para, pakabait nyo naman. Yung mga ganong bagay. Yun lang. Don't stress about it too much and be self-aware. Yun lang yung natutunan ko ng sobra kasi it will help you through life. It will make your life easier. Kasi ako, I learned it way much the hard way. Natutunan ko yan. Natututunan ko pa nga rin yan hanggang ngayon eh. I'm still revolving back to that, which is a good thing naman. Na parang, medyo tagilid medyo tagilid yung actions ko kanina. Parang, I will come up to that. At least you're aware. Aware. Pag hindi ka aware, tanga ka. Hindi naman tanga. Parang lang. You have the option of being self-aware. Pero syempre, nakasanayan mo na sarili lang eh. Yes. Yun. Yun lang. Medyo privilege kasi ko. Kaya di ko yung paghihirap mo. Hindi ko ramdam. Alam mo, hindi ko dama. Hindi kasi legit. Huwag mo na i-flex. Hanip ka, i-wrap up mo na. Hindi. Flex ko to. Hindi, joke lang. No. Hindi, joke lang. Yun lang. Yun lang. Literal lang yun natutunan ko yung be self-aware. And then, that's Emong. M. Ayun, Late. wait lang. Bida. Disclaimer lang, bago matapos yung buhay ni Em. Hindi kami nagve-vent, hindi kami nagra-rant about sa We're just pinagdadaanan sharing. namin sa buhay. Oo. Share lang kami. Kung bibigyan man kami ng pamilya kung bibigyan ako ng pamilya, pipiliin ko sila ulit. Tapos ayun. Kasi ikaw, yung pa rin yung pinagdaanan mo, kaya ka nabuo. Yun yung pinagdaanan ko. Sila yung kasama ko. Sila yung nandun nung pinagdadaanan ko yun. Kaya ako nabuo. Tapos isa pa, nakalimutan kong banggitin kanina. Thank you pala sa mga pinsan ko na nagbibigay sa akin ng financial tsaka moral support. Yun yung mahalaga. Yun, thank you. And yan, ako naman, to wrap things up. If it were all to happen again, I would still do it every step of the way. Seryoso. Nakaka-enjoy yung Process. Literal na nakakatuwa. Yung one moment ko na kinatutuwa ako ng sobra when I finally stood up for myself. Yung parang pumalag na ako na,
Wag niyong gagawin to ya. Yung sumuntok ka na pabalik. In a literal sense kasi binubuli nga ako eh. Literal na pumalag na ako pabalik. Kahit nabugbog ako nun, okay lang. Nagkapasa ka naman, idol. Parang, I finally did something Huwag about niyong it. gagawin. Wag. gagawin. Disclaimer. Wag. Masama yung sinishare niya na yun. Ewan ko kung ba't yung sinishare. Kahit ano, if there's a better option, do it. Pero at the time kasi, it was my only resolve. It was the only resolve that I have. It was the only resolve that you knew. Oo, that I knew. Kasi, hindi ko naman naisip na. Kasi, pag nasa ano ka, private school ka, Huwag mo lang yung Wait lang. yan. di pre! We don't Ako, tolerate ako bibigyan abuse, sa'yo, eh. especially in terms of emotional, Ah. physical, verbal, o kung Yeah. ano man type of abuse na yan. When you're Kahit at a ano private pa school kasi, everything is controlled. Well, from my perspective, everything is controlled by money. Yes. Nang sobrang-sobra. yan. Walang, Money is power. totoo. Sa public school kasi medyo bawas yung ganun. Pero napakataas kasi nun eh. Pag lalo na pag alam na ikaw yung mayaman talaga. Kahit ano ka, kahit... Bagong topic na yan. Oh, ay sorry. To wrap things up intro daw ka yan, pa ha? lang. Intro ka pa lang. Sorry na. Gusto ko lang din mag-vent. De yun. The disclaimer na hindi nagbe-vent ako, nagbe-vent ka. Gusto nyo raw mag-bend. tapos Learn bilis- from your mistakes. Learn from your mistakes. Because if you don't learn from them, then it's an actual mistake. Learn Yes! from them and then from learn them. learn. Lang. Slate. Ayan yung slate, oh. 1, 2, 3. So, yari na nga po pala si Hanlong. Yari na rin si Emong. Ayun. So, ayun. Ako si Gio. Pinanganak sa Tondo. Lumaki ng konti sa Caloocan. Tapos, lumaki rin konti sa Bulacan. Tapos, NPA. lumaki ng tumanda. Tumanda ng konti sa Baguio. Tapos, tumatanda ngayon sa Nueva Japan. Sa Ecija. Nueva Ecija. So, yun, medyo magulo kasi yung kwento ng buhay ko. Pero to summarize, para masummary ko na lang din. Pinanganak naman ako sa normal. Hindi naman normal. Average Household. na pamilya. And medyo privileged din, oh. Kumakain kami ng sapat. And kumikita naman ng sapat noon. Tapos, napoprovide naman yung mga needs ko, tsaka yung wants ko nung bata ako. Hindi naman nagkulang yung mga magulang ko. And yun, I had their full support. And panganay din pala ako sa 4 na pagkakapatid. Tapos, sinumpisahan kasi nila sa elementary eh. Nung elementary kasi ako. Ayan, umpisahan ko na rin. Nung elementary ako bully ako nun. Pare, ikaw yung ka. Nung early elementary days ko, ako yung binubully. So, hindi ko naman na-realize pa nun, syempre bata pa ako. Ang alam ko lang nun, pag may mali sa'yo, bubulyuin ka. E di, ayun na yung tumatak sa isip ko bilang bata. Kaya yun lang din yung ginagawa ko. Pag binubully ako, nang bubully ako ng iba. Meron ako nung elementary, talagang pangit na ugali, kupal yan. Tapos, in terms of grades, hindi ako katulad ni Lance na excelling. Hindi ako katulad niya na nasa section mataas. Nasa bottom line ako lagi, tapos yung grades ko puro palakol. Ayun. Palakol! Pero pumapasa. Talaga naman. Mapasa floor wax. Joke lang. Ayun, ganun ako nung simula bata. Yun, medyo tagilid ako nung elementary. Tapos nung high school ako, by the way, nag-elementary ako sa Bulacan. Hindi, nag-elementary ako sa Laguna. Basta yun, nag-elementary ako sa Bulacan. Nag-high school ako ng grade 7 tsaka grade 8 ko sa Bulacan ulit, sa Bulacan pa rin. Yun, nung nandun ako, na-mention ko naman yata sa isang episode na nagkaroon ako ng teacher nung grade 7 ako na talagang solid. Talagang siya yung naging role model ko. And yun, naging malaking part siya ng pagulma ng pagkatao ko and I'm very thankful sa kanya talaga. Salamat, sir. Kilala mo ikaw, advisor kita nun eh. Basta yun, natulungan niya ako sa hard times ko noon, tsaka naparealize niya sa akin yung mga bagay-bagay. Na-warningan niya ako sa mga paparating na mga pagsubok na dadanasin ko. And nung grade 7 ako, tsaka grade 8 ako, bully pa rin ako noon. Pero binubully rin ako noon. Talagang as in, bulihan. Yun yung banding na alam ko. Grade 7 tsaka grade 8. Oo. Pero nung grade 7 tsaka grade 8, din naman ako, siguro medyo personal, pero yun na yung naging downhill ng family namin. Ayun. Dahil doon, naging medyo downhill, nagkukulang na rin. Lumipat kami sa Baguio. Kasi nandun yung tito ko. And yung tito ko na yun, yung kapatid ni nanay, sinustentuhan naman kami para mag-survive. Yun. Binigyan kami ng bahay, tapos
pinatira kami sa bahay. Tapos, yun, nabibigyan kami napapakain kami. Yun. Tapos, doon ako nag-high school, grade 9 tsaka grade 10. Yung grade 9 tsaka grade 10 ko naman, medyo nahirapan ako mag-adjust sa transition from Bulacan to Baguio. Like, yung norms, culture, language, Culture shock. lahat. Oh, na-culture shock ako, promise. Kasi, pagkakit ko sa Baguio, ibang set ng tao yung mga nakilala ko. Like, mga Ilocano, mga Ikurot, ganyan. They had their own norm, they had their own culture, and hindi ako naka-adapt agad sa mga standards nila, sa values nila, kaya nahirapan ako. And grade 9 ako, nabubuli pa rin ako. Sir, nabubuli. Hindi. Ay, hindi na. Nabubuli lang ako. I didn't have the guts para mangbuli. Kasi wala akong kakampi nun. Like, di ba, Lipat parang ka. immigrant ako Oo. bagong lipat lang ako dun Yung eh. mga nangyari sa transfer. Oo. Yun yung mahirap sa transfer, kaya I had no childhood friends. Like, yung simula pagkabata, wala akong mga ganong kaibigan. Kasi palipat-lipat ako. Anyways, back to the story, high school ako. And, ayun, natuto naman ako mag-adjust. Doon ako natuto mag-adapt. Actually, naging pinakamalaking sa paningin ko, sa pananaw ko, I think yun yung pinaka naging malaking factor kung bakit natutunan ko mag-adapt, kung paano ako makisama sa tao, ganun. Kasi, kung hindi ako nag-adapt noon, kung hindi ako nakisama, hindi ako magkakaroon ng kaibigan. I would be an outcast. Kasi, sa totoo lang, nakaka-outcast talaga yung they can speak other language other than Filipino. Alam mo yun, yung, di ba? Language Iba barrier. yung Yun, nagkaroon dialects ng- nila. Yun, may mga dialects nila. And they can speak Ilocano and I can't. Lowlander ako, tiga Bulacan ako, hindi ko naman naaral yun. And yung mga naging kaklase ko yun, sobrang biyasa nila, kinalakihan talaga nila. Kaya medyo naging outcast din ako ng grade 9. Pero nung grade 10 ako yun, natuto na ako mag-adapt, nagkaroon na ako ng mga set of friends, circles, and ayun, goods yung grade 10 ko, in my opinion. Pero, hindi pala goods. Di pala good. Di pala daw good. Yung grade 10 ko pala, dun pala ako natuto magbulakbol, yung Aha. yung half ng yung Half ng Gio. hindi, yung tawag dito, yung malapit ng patapos Half na ng yung grade quarter. 10. Patapos na yung grade 10, doon ako natuto magbulakbol. Second Ay, ito sem. pala. Ito, gusto ko lang ikwento na medyo nakakalumyo lang din sa part ko na nag-moving up ako mag-isa. Like, Oh. walang umakyat sa akin sa stage. Pero it's fine. I had my friends and they supported me naman. Tapos nakakatuwa lang. Pero yun, it's just an experience that I wanted to share. And hindi okay lang talaga. One Nakakalungkot of lang. the perks kung bakit kailangan mo magkaroon ng kaibigan. Yes. Ah. Nung lumabas ako nung auditorium namin, nakikita ko yung mga nagyayakapan ng mga bullshit. Mga nagsasabihin na magdi-jollibee na. Alam mo, naramdaman ko, inggit ako! Ako, dumiretso ako nung umuwi, tapos nag-com shop Naginom. ako. Hindi, nag-com shop ako. Ah, conchaw. Nagiinom ako noon. Hindi pa alam nila nagiinom ako noon. Papanood kasi ito nila nanay eh. Sige, go. Anyways, grade 10, grade 11 would be the Yeah. downfall of Gio. Hindi ako pumapasok, like, hindi ako pumapasok, Bulakbol talaga. bulakbol talaga yung Sinabuhay. buhay ko. Kasi nag-aaral ako nun sa AMA, Computer College, yung grade 11 ko eh. Online lang kasi yung 50% ng grade ko noon, and I was fully aware na kaya kong ipasa yung lahat ng subjects ko kasi alam ko mapaperfect ko yung 50% sa online. Kasi I had Google, I was really literate sa mga gadget, sa mga sa tech literate talaga ako, tsaka sa internet talagang ako diyan, magang namulat. Kaya yun, alam kong may papasa ko kaya hindi ako pumapasok nun. Kailangan ko lang pumasok ng konti para sa 25% para ma-attain yung 75%. And ayun, puro bulakbol, ganun, puro kalokohan. Pero hindi ko pinagsisisihan yung mga yun. Kasi doon ko naramdaman yung happy times ko. Pero doon ko rin na-realize na too much happy time is not good. It's not healthy. Hindi maganda. Apa kasi ginagawa mo sa Wala, happy time mo? pre, basta yun. Yun lang, puro bulak-bulak-bol, ganun. Kasi hindi na ako masyado na monitor. Kasi si nanay tsaka si tatay, yung mama at papa ko, nasa Maynila, nasa Quezon City na nun. Nasa Quezon City sila, tapos ako nasa Baguio, tsaka yung lola ko, tsaka yung kapatid ko na isa. So naiwan kami dun, walang nagmamonitor sa akin, matanda na si lola, ganyan. And maluwang siya, okay lang siya sa akin na kung saan sa nagpupunta, gabi umuwi, ganyan. And pandemic came. Grade 12, yan, pandemic. I think I'm glad na nagkaroon ng pandemic. Like, really. Kasi nagkaroon ako ng... Disclaimer, siya lang
Siya lang ang Ako, thankful Personally. ako sa... Personally. Alam namin na maraming Thankful nasira ako dyan. sa pandemic, although alam ko namang maraming nasira. Pero para sa akin talaga, doon ako nag-develop as a person. Yeah. Bakit? Kasi nung nagkaroon ng pandemic, I was forced to go to Quezon City. Nandun kasi sila nanay, di ba? So, ayun, nagpumaba ako ng QC, tapos doon ko tinuloy yung yung grade 12 ko online. Siyempre online, basic. Hindi ako pumapasok na puro gawa lang ng gawa, portal. Basta naman. And ayun, during those times, wala akong kaibigan sa QC. Ayun. Kasi nga, di ba galing ako ng Baguio? Oo, wala na. akong kaibigan sa QC. I had no one to talk to sa personal. Ang mga friends ko nun talaga online. Shoutout kay may mga shoutout sila, may shoutout din ako kay Zach J. Root. Yeah. Siya yung naging kasama ko sa mga hard times, like kachat ko sa mga kalokohan, sa mga pagsubok, ganun. Nung pinakamalalang existential crisis ko talaga sa lahat nung grade 12 ako. Kasi nakukulong lang ako sa bahay, and that made me realize things like mga maling ginawa ko, mga dapat ko nang gawin, mga dapat kong ayusin sa sarili ko, dapat kong ma-develop and dapat kong matutunan. Ayun, thankful ako sa pandemic dahil dinevelop niya ako as a person. Tapos nung Thankful siya sa pandemic kasi dinevelop siya as a person. Hindi siya thankful sa pandemic kasi maraming natsugi. magkaiba yun. Kasi kahit yung family namin, it got fucked It was affected yung income ni tatay. Walang trabaho nga si tatay tsaka si nanay nun pareho kasi pandemic Pero ako kasi, I'm looking at it at the bright side. By the way, nagka-COVID ako. Twice ako nagka-COVID. COVID survivor ako. mo? I'm built different. Pero mamaya pa yun. Natuwa pa rin ako kasi nag-develop na ako sa person, paulit-ulit yung sasabihin yun. And nag-first year college ako sa NPC, sa QC. Psychology yung tinake ko noon, first year college. Pero hindi ko alam kung ano nangyari sa buhay. Napalipat ako bigla sa Nueva Ecija. Saan school? GCC. Napalipat ako sa Nueva Ecija, and GCC wala silang yun yung pinakamalapit na school sa akin, college, and wala silang ino-offer na psychology, wala silang ino-offer na course ko, kaya I had to repeat. I just hindi na ako nag-shift, hindi ko na pinakredit, hindi na binayaran yung tuition ko ng sa NTC. Kaya inulit ko na lang yung first year ulit sa GCC, and doon ko nakilala tong mga mokong na to. May tanong ako, pre. Di ba ang course mo English? Bakit di mo tinake yung Pol Sci, pre? Sabi mo may rason ka na. Mahaba yung pila! Tsaka cut off na nun. Kasi lang si ma'am, nandun lang sa, pinalagpas niya pa rin ako kahit cut off na, tapos walang pila sa English. Anyways, ayun, nasa GCC na ako. Like first year ako doon, ano pa yung hindi ko nakwento kanina? Ay, nagka-dengue ako. Nagka-dengue naman ka. Nung lumipat ako dito. Pre, ayop na immune system naman. Nagka-dengue naman ako dito. Kakalipat ko lang nun. Hanip yan. First year ako nun. Tapos ayun. Malapit ka na palagi mamatay. Pero survivor ako. Yun, pre. Dengue survivor. Walang makakapatay sa'yo. Ang masamang damo, matagal mamatay. Mahabang buhay ba? Mahaba buhay ko. Yun. Anyways, ayun. GCC na ako. Sa GCC na ako noon. First year, and now, second year na ako. Going strong. Smooth naman din yung buhay ko. Tapos, in terms of job naman, mga ganun. Nasubukan kong mag-delivery, magbantay ng shop. Kasama ko si tatay noon, pandemic pala yun. Shop delivery rider kami din sa ATA. Tapos nagbantay ng shop, tapos nag-work din ako sa fast food. Tapos, ngayon, I'm really into crypto. Like, Axie yun. Nung pumatok yung Axie, yan, naglaro ako nun. Binabaan niya tuloy. Nung pumatok yung Axie, naglalaro ako nun. Hanggang ngayon, naglalaro ako, and that's where I'm earning my money. Then ako nakakuha ng pambili ng needs ko and some of my wants. Ayan, mga bisyo-bisyo ko, yan. Ako na yan. Tapos, pambaon ko, ganyan. Yun. Medyo self-sustainable naman siguro. Nakakatulong naman siguro. Yun. Hindi na nanay naman nagsabi nun And yun, thankful naman ako sa lahat. Thank you sa mga sumusuporta. Yes! Akala mo Please like, share, and subscribe. Ano ba tong video na ginagawa ko? Kala ko introduction. Pero pare, may taga-suporta ka na. Grabe ka na, pre. Kasi hindi ako katulad nyo. Suportado kasi ako ng pamilya ko. Pare. Sorry. Pare. Pare yan. Joke lang, wala lang yan. I have full Nagbanat ako support kasama from sa my video. parents. Ayun, may gusto sana ako ipasok na tangent, pero Par. for the next episode Par, na yun. may tanong kami. Ayun. Kamusta love life?
Wag mo nang tanongin yan. Anyway, really Love life, good pre. naman yung nagiging smooth sailing naman yung buhay ko for now. Actually, hindi pala ganun kasmooth. Naalala ko lang yung family problems. But still, as a person, I'm still developing and yun, sorry kung may mga nakapakan akong tao noon and may mga nabully. And salamat pa rin sa mga nakatulong. Okay. Yeah. Minimension mo ba kami? Oh, pre, kayo Pre. talaga mga nakakatulong. Ang kulang kasi tayo ni si Jan. So, Ay, ayun, may Jan, mystery. Jan. May mystery. May mystery May person. ghost member kami si Jan Jan. Ghost member. dapat kami dito kasi Oo. kaso lumipat siya ng ano. Oo Nag-nursing siya, nag-nursing. Doktor. Doktor po. Anyways, to wrap things up, ayun, I'm Gio again, and yun yung naging buhay ko. Ewan ko bakit ba namin ginagawa itong introduction na to, siguro para makilala nyo lang. Oh, anong life lesson boy nakuha mo sa lahat ng yan? Ito boy, hard work beats talent. Ikaw, Ano? yung Self-aware. self-awareness. Oo. Ako, know yourself. Like, Yo. I really think, I would always stand by na unahin mo yung sarili mo. Mm. Kasi kung hindi mo unahin yung sarili mo, masusunog ka. Paano yung ibang tao sa paligid mo? Paano ka tutulong sa iba kung di mo matutulungan yung sarili mo? Like, yun talaga. Hindi naman sa napaka self-centered ko, self-centric ako na tayo, hindi ganun. I'm just really emphasizing na take good care of yourself. Like, ikaw lang tutulong sa sarili mo kung lahat man ng tao sa mundo eh magalit sa'yo. Oh, yun. Pero at the very least, you got yourself. Yun. Yun, pare. Ana. Late!